Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Teacher Limshel. Tara, pag-aralan natin kung ano ang pantig at salita. Ang pantig ay binubuo ng isang patinig o pinagsama-samang patinig at katinig. Alam niyo ba kung ano ang patinig at katinig? Sige, atin munang alamin kung ano ang patinig at katinig. Ang patinig ay binubuo ng A, E, I, O, U. Ano naman ang binubuo ng katinig? Ang katinig ay binubuo ng B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, G, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ngayon mga bata, alam na natin kung paano magpantig. Ang pantig ay pwede siyang isang patinig o pwede rin magkaroon ng pinagsamang patinig at saka katinig. Meron ako ditong halimbawa ng pantig. Ang patinig na U ay magiging pantig na U. Samantala ang pinagsama na katinig na N sa patinig na A na magiging na, ang na ay pantig. Ang pantig ay maaaring binubuo ng mga sumusunod. Ang P ay simbolo ng patinig. Ang K ay sumisimbolo ng katinig. Tingnan natin dito ang salitang ate. Ang nakadiing pantig dito ay A. Ang A ay patinig. Sa pangalawang salita naman, ang nakadiin naman dito ay ma. Ang ma ay ang pinaghalo na katinig saka patinig. Sa pangatlong salita naman, mayroon tayong aklat. Ang nakadiing salita naman dito ay ak. Ang ak ay pinaghalo naman na patinig saka katinig. Sa pinakahuling salita naman ay araw. Ang nakadiing pantig dito ay raw. Ang raw ay pinaghalong katinig, patinig saka katinig. Sa salitang ito ay ang pantig dito ay maaaring kambal katinig o patinig na may maraming katinig sa isang bigkas. Sa salitang blusa, ang nakadiing pantig nito ay blue na may katinig, katinig saka patinig. Sa salitang extra, ang nakadiing pantig dito ay X na may pinaghalo-halong patinig at kambal katinig. Sa salitang track, ang pantig nito ay mayroong katinig, katinig, patinig at saka katinig. Sa salitang transportasyon, ang pantig nito ay trans na may pinagsama-sama na katinig, katinig, patinig, katinig, katinig. Sa salitang short, ito ay pinagsama-sama na katinig, katinig, patinig, katinig, katinig, katinig. Ngayon, alam na natin ang pantig at salita. Ang paghahati-hati ng salita ay tinatawag na pagpapantig. Ang salita ay binubuo ng isa, dalawa, tatlo o higit pang salita. Meron tayong paraan kung paano magpantig, kagaya ng pagbigkas. Sa isang pagbigkas mo ay isang pantig, kagaya na ng pantig, isang pantig, si, isang pantig, at isang pantig. Samantala, pag nagbigkas ka ng kayo, dalawang pantig, ka, yo. Sa salitang klase, klase, dalawang pantig. Sa salita namang ulat, dalawang pantig, u sa kalat.
Pwede rin na natin gamitin ang ating kamay sa pagpapantig. Kagaya ng sa salitang tumayo. Tumayo. Merong tatlong pantig. Kasi nagkaroon tayo ng tatlong palakpak. Pakinggan natin ang salitang impormasyon. Impormasyon. Merong impormasyon. Merong apat na pagpapantig. Sa salitang maliwanag, ilang pantig? Merong maliwanag. Maliwanag. Kaya, ang pagsabay ng pagbigkas ko at ang palakpak ko ay nangangahulugan ng isang pantig. Ang salita ay binubuo ng pantig o mga pinagsama-samang mga pantig. Halimbawa, ang pantig na ma, dagdagan ng sa, dagdagan ng ya. Ang tatlong pantig na ito, pag pinagsama-sama, nagkakaroon tayo ng salita ay masaya. Ang salitang masaya ay galing sa mga pinagsama-samang mga pantig. Ngayon, ating namang balikan ang tinalakay natin kanina. Ang pantig. Ang U ay ang letrang patinig na nagiging pantig. Subalit, ang pinagsamang N na ang letrang katinig at ang A na letrang patinig, pag pinagsaba ito ay nagiging pantig. Sa madaling salita, hindi pwedeng magsama ang dalawang patinig para maging pantig. Kumbaga, pwedeng magsama ang patinig at kahit ilang katinig. Basta may isang patinig, yun ay pantig. Ano naman ang salita? Ang salita ay pinagsaba na dalawang pantig. Kagaya nito, yung yun na patinig at ang kanina na pinagsamang katinig sa kapatinig ay naging una, ay nagiging isang salita. Tara mga bata, kumuha kayo ng lapis at saka papel. Tayo ay magsagot ng aktibidad. Isulat kung anong titik ang bumubuo sa pantig na may salungguhit at titik P ang isusulat kung ito ay patinig. At titik K naman ang isusulat kung ito ay katinig. Tara, sabayan niyo ako para ating alamin kung anong letra ang bumubuo ng pantig. Merong halimbawa dito na salitang itlog at merong pantig na it. Ang pantig na it ay binubuo ng isang patinig at isang katinig. Ngayon, handa na ba kayo isulat ang sagot sa bilang isa? Ang pantig na may salungguhit ay A. Ang A ay patinig. Tama. Ngayon, sa pangalawang bilang naman tayo, may salita tayong ditong diwata. Ano ang pantig na may salungguhit? Ito ay ta. Ang ta ay binubuo ng magaling. Ito ay katinig saka patinig. Ngayon, pangatlong bilang naman tayo. Ang pangatlong bilang ay may salitang oras. Ang oras ay may salungguhit. Ang kanyang pantig na may salungguhit ay O. Ano ang salitang O? Ito ay
Pakisulat sa inyong papel. Ito ay patinig. Tama. Sa pang-apat na salita naman ay meron tayong bukid. Anong pantig ang may salong guhit? Ito ay kid. Ang kid ay mayroong katinig, patinig, at saka katinig. Binubuo ito ng 3 letra. Sunod, ang ikalima naman natin ay may salitang mais. Ang may salong guhit dito ay is. Ang is ay binubuo ng patinig saka katinig. Tama na bang mga sagot nyo? Ngayon, nasa bilang na 6 naman tayo. Pang-6 na bilang. Meron tayong salita dito na matanda. Matanda. Ang matanda, anong pantig ang may salong guhit? Ang pantig na may salong guhit ay tan. Ang tan ay katinig, patinig, at saka katinig. Sa bilang 7 naman tayo. May salita itong pamilya. Ano ang pantig na may salong guhit? Ito ay mil. Meron itong katinig, patinig, at katinig. Ang salitang yaman. Ano ang pantig na ya? Ito ay binubuo ng katinig sa patinig. Ang salitang alagaan. Anong salita? Ang salitang alagaan, anong pantig ang may salong guhit? Ang an. Ito ay binubuo ng patinig sa katinig. Ang sip, pag naman na salita, ay may salong guhit na pag. Ito ay binubuo ng katinig, patinig, sa katinig. O, tingnan nyo ang inyong papel. Kung kayo ay nakasunod, lagyan ng check ang inyong papel kung ito ay tama. Gusto nyo pa ng isang pagsusulit? Tara, maghanda. Mahalaga ang pagbubukod ng basura. Ngayon, sabayan nyo kung basahin ang pangungusap tungkol dito. Ating tingnan kung ano ang salitang nakasalungguhit dito. Tapos, ilagay natin ang ating pantig sa kahon at ito ay ating bilangin. Handa na ba kayo sa ating aktibidad? Tara, sabayan nyo akong magbasa. Ang paaralan ay naghihiwalay ng kanyang mga basura. Anong salita ay may salong guhit? Basura. Ang basura ay ating ngang bigkasin ulit. Basura. Meron itong 1, 2, 3 pantig. Tingnan na natin kung tama ang ating sagot. Basura. Tama. Ito ay may 3 pantig. Sunod naman ang pangalawa. Sabayan nyo ako ulit sa pagbabasa. May 2 drum ng basura. Isa para sa di nabubulok at isa para sa nabubulok. Anong salita ang may salong guhit? Ang nabubulok. Ang nabubulok ay mayroong pantig na bulok. Meron siyang gumamit ng kamay para malaman kung ilang pantig ang nabubulok. Tayo ay magpalakpak. Nabubulok. Meron siyang 4 na pantig.
Tingnan nga natin kung tama na may 4 nga na pantig ang nabubulok. Tama bang ating sagot? Tama. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong bilang. Sabay-sabay natin ulit basahin ang pangatlong bilang. Hindi na sila basta nagtatapon ng kalat sa paligid. Ano ang salita na may salungguhit sa bilang 3? Ito ay nagtatapon. Nagtatapon. Ilang pantig ang nagtatapon? Ipalakpak nyo nga ulit ang inyong kamay. Nagtatapon. Ilan? Meron siyang 4 na pantig. Tingnan nga ulit natin kung tama ang ating sagot. Ayan. Nagtatapon. Ito ay may 4 na pantig. Dumako naman tayo sa pang-4 na bilang. Sabay-sabay natin ulit itong basahin. Sila ay mga kaibigan ng kalikasan. Ano ang salita na may salungguhit? Kaibigan. Atin nga itong pantigin at bilangin kung ilang pantig itong mayroon ang kaibigan. Kaibigan. Meron itong 4 na pantig. Kaibigan. Ayun. Meron itong 4 na pantig. Tingnan nga natin kung tama ang ating kasagutan na mayroon ng 4 na pantig ang kaibigan. Kaibigan. Tama. Meron nga itong 4 na pantig. Sunod naman, atin namang alamin ang kasunod na pantig na may salungguhit. Atin itong sabay-sabay ulit nating basahin ang bilang 5. Bata, tumutulong ka para maalagaan ang kapaligiran, ha? Ano ang salita na may salungguhit? Bata. Tama. Ilang pantig ang mayroon ng bata? Mayroong, ating palakpak ulit ang ating kamay. Bata. Tama. 2. Meron tayong 2 pantig sa salitang bata. Yan, meron tayong 2 pantig sa salitang bata. Tara, tayo ay magsanay muli. Meron tayo ulit na isang aktibidad na ating alamin kung ano ang nawawalang pantig sa larawan. Tara, sagutan natin. Muli, tayo ay maganda ng pansulat saka ng papel para sumagot ng aktibidad. Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang panuto ng ating aktibidad. Isulat sa patlang ang nawawalang pantig upang makabuo ang pangalan para sa larawan. Nakahanda na ba ang inyong pansulat sa papel? Tara, tingnan natin ang unang bilang. Ang unang bilang ay may larawan na may ibinigay na unang pantig na ma. Ano ang karugtong ng pantig na ma? Ito ay manok. Manok. Tara, isulat nyo sa papel ang pantig na manok. Ma. Ang nawawalang pantig ay nok. Manok. Sunod na bilang, pakitingin ng larawan. Yan ay mayroong ibinigay na napantig na la. Ano ang nawawalang pantig? Ang nawawalang pantig ay mo.
lamok. Sunod na bilang. Ano ang nasa larawan? Ito ay suklay. Tama. Ito ay suk. Ang nawawalang pantig niya ay lay. Sa sunod na bilang, pang-apat. Anong nakikita niyong larawan? Yan. Ang pang-apat na bilang ay mayroong larawan na at may binigay na pantig na ora. Ito ay orasan. Ano ang nawawalang pantig? Ito ay orasan. Ang nawawaling pantig ay san. Sa sunod naman na bilang. Nakikita nyo ba ang larawan sa panglimang bilang? May ibinigay sa dulo na pantig na di. Ito ay candy. Ang nawawalang pantig ay can. Kita nyo ba? Nawawalang pantig ay can. Sa pang-anim na bilang naman, ano ang nasa larawan? Nakikita nyo ba? Siyang parang pusa. Pero, ito ay malaki pa sa pusa. Kamukha niya lang yung pusa. Pero may ibinigay na pantig na re sa dulihan. Ano kaya ito? Ito ay tig. Re. Tingnan nyo nga. Ito ay tigre. Sa pangpitong bilang naman tayo. Nakikita nyo ba yung pangpitong bilang? Ano ang nasa larawan ng pangpitong bilang? Ito ay mayroon siyang pantig na do sa ulian. Ito ay san, do. Tingnan nyo nga kung tama. Yan ay sando. Ang larawan ikapito ay sando. Sa sunod na bilang naman tayo. Nakikita mo ba? Dalawang pares. Dalawang pares na may yas na pantig sa ulihan. Dalawang pares na medyas. Tama. Ito ay may dalawang pares na medyas. Ang nawawalang pantig ay medyas. Sunod naman ang bilang. Ano yan? May dalawang pares ulit. Pero, yan naman ang nasa ulihan. Ano kaya ang nawawalang pantig dito? Ito ay bakya. Ito ay bakya. Yan, bakya sa pangsyam na bilang. Sa susunod na naman tayo ng larawan sa bilang 10. Tingnan nyo nga kung anong larawan sa bilang 10. Ito may uritang uling pantig na yo. Ano ito? Ito ay panyo. Tingnan nyo nga. Yan ay panyo. Dito naman tayo sa 11 bilang. Anong nakikita nyo sa 11 bilang? Ito ay ginagamit natin sa pagpapaligo. Ito ay balde. Ano ang nawawalang salita? Ay balde. Tingnan mo nga. Tama. Balde. Isa 12 bilang naman tayo. Ito ay ginagamit sa paggupit. Paggupit ng papel. Ito ay may pantig sa ulihan nating. Ito ay gunting. Ano ang nawawalang pantig? Gunting. Tama. Ang nawawalang pantig ay gunting.
Sa kabubuan, basahin nga ulit natin ang ating mga nasa larawan. Ito ay manok. Pangalawa, lamok, suklay, orasan, candy, tegre. Ano naman ang sa kapitong larawan? Sando, medyas, bakya, panyo, balde. At ang sa ulihan naman ay, ano ang sa larawan na nasa ulihan? Ito ay gunting. Tama. Mga bata, dito na nagtatapos ang ating alarin. Sana may natutunan kayo tungkol sa pantig at salita. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako nga pala si Teacher Limshel, ang inyong guro sa ngayon. Maraming salamat. Bye.